So muli, ito na naman po ay para po sa mga stress. So ano ba ang gamot sa stress? So simple lang po yan. Nandun na rin po sa word na stress. So tanggalin mo lang yung dalawang S doon sa stress. So irambol mo yung word, magiging rest. So kailangan mo lang ng pahinga kung ikaw ay stress. So ngayon pag-uusapan po natin kung ano yung mga symptoms of stress. Ano ba ang mga possible na mararamdaman mo kung ikaw ay stress? So una, physical. Sa physical na pangangatawan mo, mararamdaman mo una is fatigue or pagod. Sobrang pagod. Pangalawa, headache. Pangatlo, insomnia. Hindi ka na makatulog. And then, pang-apat, stiffness of the muscles. Especially the neck, shoulder, and waist. So, magiging matigas po yung leeg, shoulder, waist. Tapos masakit. And then, fast pulse. Mabilis yung pulso. Chest pain, abdomen pain, vomit, shiver, coldness of arms and leg, red face, sweat, frequent cough, or yung malalang ubo. So, stress po yon. So, physical na symptoms. And then, meron rin po doon sa mental symptoms. So, ano ba ang nangyayari po sa mental symptoms? Decrease of ability to concentration or memory. So, hindi makapag-isip ng maayos. Irresolution. Laging naiirita. Feeling of the emptiness in heart. So, parang nagkukulang doon po sa loob ng kanyang puso, parang laging kulang, ganun yung ano niya, feeling niya. And then confused sa lahat ng bagay, kahit kunting bagay, confused po siya. And then loss of hormones. So yun po ang mararamdaman mo na symptoms kung ikaw ay stress and mental. And then pangatlo, emotional. So uneasiness, duray simple lang, pero sa'yo hindi po madali. And then nervousness, lagi pong ninenervyos. And then anger, madaling magalit. Frustration, anxiety, worry, huskiness or emptiness. So yun yung mararamdaman mo kung ikaw ay stress and emotion. And then pangapat, inaction. So kung ikaw ay stress, ito ang mararamdaman mo na symptoms sa galaw mo. Una, coming and going. So hindi maintindihan, pabalik-balik. Restlessness, nervous habit. So yung mga yung mga kasanayan. Yung una, pinipitik-pitik kung kahit saan yung pinipitik-pitik niya. So symptoms of stress po 'yan. And then shaking of legs. Yung parang nanginginig po, nakaupo siya tapos nanginginig po ang kanyang legs na hindi niya naman pinapanginig. Eating. So kain ng kain, stress po 'yan. Drinking, inom ng inom, stress po 'yan. Smoking. So sigarilyo, stress po 'yan. Increase of crying or abusing, blaming or throwing things or beating. So kapag nagagalit po siya, lumilipad yung mga baso, lumilipad yung plato, kahit ano yung lumilipad dyan, ibig sabihin, yan po ay stress po. So, yun po ang symptoms of stress kung tayo po ay stress. So, kapag lumala po yan, mayroon pa pong mangyayari yan. So, if the stress is continuous for a long period, kung tuloy-tuloy na yung stress mo ay hindi mo ginamot, ano mangyayari? Una, sabi niya, the density of sugar increase in insulin rich against it in diabetic take place. So magkakaroon ka pala ng diabetic kapag ikaw ay stress. Kasi nga magpro-produce po yun ng carbohydrates doon sa loob ng iyong katawan. So magto-turn into sugar. So pangalawa, the more fats are made in effect to the reference of the food and make a man fat. So tingnan niyo yung mga puyat. Kasi stress nga sila, hindi makatulog. Mas lalo po silang tumataba. Diba? So, ganun po ang mangyayari sa isang tao, tataba po siya kapag tuloy-tuloy po ang kanyang pagka-stress. And then, pangatlo, high blood pressure take place. So, magkakaroon po siya ng high blood.
Pang-apat, a man might die for heart attack and heart disease. So, mamamatay po siya sa pamamagitan po ng heart attack saka sakit sa puso. And then, pang-lima, ito ang grabe, depression comes. Kaya yung iba, kapag stress sila lalo, hindi na nila kaya, magkakaroon sila ng depression sa kanilang buhay. Marami tayong napapanood na mga depressed. Yung iba, tumatalon sa building. Yung iba, nagbibigti sa yung ceiling fan, nagbigti doon sa may yung kababayral lang yung lalaki, nagbigti po doon sa pintuan. So ganun to, mga depressed po yon. And then magpapalunod or tatalon sa tulay. So depressed po yung mga yon. So ganun ang mangyayari kapag tuloy-tuloy po ang stress. And then pang-anim, it affects brain growth. So ang kanyang utak ay hindi na po gumagana masyado. Lastly, hair fall, skin aging, and other skin trouble take place. So, sa katawan po natin, skin problem. So, kapag lumala po yung stress. So, ano lang ang gagawin po natin kapag stress po tayo? Tanggalin lang yung dalawang S. I-rumble mo yung word. Ang basa po nun is rest. So, kailangan mo lang ng pahinga. Para kapag nakapahinga ka na, ibalik mo yung dalawang S na tinanggal mo. Ang tawag doon ay super strength. So maraming salamat po at yun po ang patungkol po sa stress.